Mga kababayan, nagbitiw na si Undersecretary Jose Jojo Cadiz sa kanyang pagiging Undersecretary of Justice, mga kababayan. Pagkatapos nitong pinangalanan ni Saldico na tumanggap siya ng 1 bilyong pisong kickback para kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, doon sa bahay ng Pangulo sa Tamarind Street, South Forbes Park, Makati City, mga kababayan. So, good decision, Yusik Cadiz, Jojo. At huwag mo nang patagalin pa ito. Magsalita ka na. Alam mo bang makakalusot man kayo sa batas ng Pilipinas, pero never kayo makakalusot sa batas ng taong bayan. Kaya wala talagang puwang yung mga ganon na gawain sa gobyerno, mga kababayan. Undersecretary Jojo Cadiz, mahirap dalhin ang kaso. So, Undersecretary Jojo Cadiz, mahirap dalhin ang kasinungalingan. Huwag ka nang umasa pa na makakalusot pa yung amo mo rito sa inaharap niya ngayon. Huwag ka nang umasa na babaliktad pa ang ikot ng mundo at kayo'y magiging nasa ibabaw. Sumisikip na. Isa na lang ang nalalabing baraha ng amo ninyo. Ikaw, kung sasali ka, pangalawang baraha ka. Kasi kung sasabihin mo na totoo yung sinasabi ni Saldico, probable cause talaga yan. Kaya, alam ko, punong-puno na rin yung ulo mo ngayon at habag na habag ka na sa sarili mo. Biruin mo, hindi ka na basta-basta na public servant. Matagal ka nang naglingkod sa taong bayan. Alam ko, nagiging pa ito nagiging Solicitor General pa ito Kaso, sumapit siya dito ngayon. Ang pinanindigan ngayon, mga kababayan, ng kampo ni Pangulong Marcos, mga kababayan, pinanindigan nila yung mga revelasyon ni Saldico na hindi under oath. Kaya kahit anong sabihin nila, pwede nilang masabi. Kasi hindi nga under oath. Totoo naman. Paano pag uwi si Saldico dito, pag magkamali siya ng stepping, isang hakbang niya sa, baka hindi pa makalapat sa lupa ng Pilipinas yung paa niya, mga ngamoy supas kape na siya, mga kababayan. So, ito, isa sa pinangalanan ni Saldico na bagman ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagbitiw na bilang Undersecretary of Department of Justice, mga kababayan. So, manatili tayong magmatiyag, manatili tayong makikialam, makikibaka sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Patuloy tayong manalangin para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay ang ating bayan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat.